Sumaari bang magsintayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyong mga bata. Maaari nyo bang pulutin ang inyong mga basura at itapon ito sa tamang lalagyan? At pagkatapos ay ayusin ang inyong mga upuan. Tapos na ba kayo? At ngayon, maaari na kayong umupo. Ngayon mga bata, wala bang lumiban sa klase natin ngayon? Wala? Aba, magaling. At wala ba akong binibigay sa inyo ng isang takdang aralin? Wala. At ngayon, talagang handa na kayong matuto sa ating panibagong aralin ngayon. At ngayon, may ipapakita ako sa inyo ng isang larawan kung saan ito ay may kasamang kasagutan. At ngayon ay sasagutin nyo ito kung ano nga ba ito. Handa na ba kayo? Magaling. So ang unang katanungan mga bata, ako ang hari ng kagubatan kung saan muntik na akong mapahamak sa bitag. So ano nga ba ito mga bata? Aba, magaling. Ito ay isang leon. Tama. Pangalawang katanungan, ako ay isang maliit na hayop na tumutulong sa hari ng kagubatan. So ano nga ba ito? Ano nga ba ito mga bata? Base sa larawan na pinapakita dito sa harapan. Aba, ito ay isang daga. Magaling. So lahat ng iyong sagot ay ito ay tama. So ngayon bibigyan natin ng what a nice clap. Alam nyo ba kung paano ito, mga bata? So ganun ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What a nice! Sino ang tinawag na hari ng kagubatan? Yes, Kim? Tama, magaling, si Leon. Bakit naman siya tinawag na hari? Yes, Rog? Tama, magaling. At ngayon, alamin natin kung gaano talaga katapang ang hari at kung ano ang hindi niya kayang gawin. Huhulaan natin ang ilang pangyayari sa ating mapapakinggang kwento. At ngayon, babasahin natin ang kwento tungkol kay Leon at ang daga. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Okay. Ang Leon at ang daga. May isang leon na natutulog sa kagubatan. Nakapatong ang kanyang malaking ulo sa kanyang mga paa. Dumating ang isang daga at nagulat ito sa kanyang nakita. Sa kanyang takot, nagmadali siyang umalis ngunit tumama ito sa ilong ng leon. Nagising ang leon mula sa kanyang pagkatulog at hinuli ang daga sa pamamagitan ng kanyang paa. "Huwag po ninyo akong kainin," pakiusap ng kawawang daga. "Mangyaring hayaan mo akong umalis at balang araw ay tiyak na ibabalik ko sa iyo ang iyong kabaitan." Natawa ang leon sa sinabi ng daga. Ngunit siya ay mapagbigay at pinakawalan niya ito. Makalipas ang isang araw, habang naghahanap ng kanyang makakain sa kagubatan ang leon, ay nahuli siya sa lambat ng mga mangangaso. Hindi niya na mapalaya ang kanyang sarili, kaya't sumigaw siya sa kagubatan ng kanyang galit na dagundong. Narinig ng daga ang kanyang tinig at mabilis na natagpuan ang leon sa loob ng lambat. Tumakbo ang daga sa isa sa mga lubid na nakatali sa kanya. Kinagat ito hanggang sa maputol ang mga lubid at sa wakas ay nakalaya rin ang leon. Tumawa na ako noong sinabi kong ibabalik ko ang iyong kabaitan.
sabi ng daga. Ngayon, nakita mo na kahit isang maliit na daga ay maaaring makatulong sa isang leon. At doon nagtatapos ang kwento ng leon at ang daga. Mga bata, base sa kwento na ating binasa, ano ang inyong napansin? Yes, Rose. Tama, meron itong leon. Ano pa? Tama, ang mga karakter na nasa kwento ay ang mga hayop. Sino ba sa inyo ang may alagang hayop sa bahay? Yes, Kim, may alaga kang aso. Sino pa? Wow, meron kayong alagang aso, pusa, ibon, isda. Ang mga hayop ba ay nagsasalita? Tama, ito ay hindi nagsasalita. Ang ating leksyon ngayon ay patungkol na hintulad sa mga hayop. Handa na ba kayong makinig at matuto sa araw na to? Tama, dapat kayong makinig ng mabuti. At ngayon mga bata, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pabula. May ideya ba kayong mga bata kung ano ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng panitikan kung saan mga hayop ang gumaganap at ang mga hayop na ito ay kumikilos at nagsasalita ng tulad ng tao. Madalas na inilalarawan ng pabula ang dalawang hayop na may magkaibang ugali at nagwawakas ang kwento na nagwawagi ang may mabuting ugali. Nagiiwan ito ng aral sa mambabasa. Naiintindihan ba mga bata? At ngayon ating aalamin kung ano nga ba ang iba't ibang elemento ng pabula. May 5 elemento ang pabula. Unang-una ang pamagat. Ito ay tumutukoy sa pamagat ng kwento. Ikalawa naman ay ang tauhan, ay mga hayop o mga bagay na walang buhay na gumaganap sa kwento. Pangatlo naman ay tagpuan. Ito ay lugar kung saan nagtatagpo ang mga tauhan. Pang-apat ay ang banghay, sunod-sunod na pangyayari ng kwento. At ang ikalima naman ay ang aral ng kwento. Ito ay ang mga magandang aral na ating mapupulot sa pagbabasa ng mga pabula. At ngayon, may hinihanda akong pabula para sa inyo. Ito ay pinamagatang Ang Pagong at ang Koneho. Isang araw, nagkita ang isang koneho at isang pagong sa kagubatan. Palibhasa'y mabilis at magaling tumakbo ang koneho. Ipinagmamalaki niya ito. Sabi ng koneho, ako ang pinakamabilis na hayop sa buong kagubatan. Wala nang makakahabol pa sa akin. Sabi naman ng pagong, talaga ba? Gusto mo bang magkaroon ng paligsahan? Sabi naman ng koneho, ha 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 ha, seryoso ka ba? Saan ka man magpunta, sigurado akong tatalunin kita. Pumayag ang pagong at nagsimula silang magtagpuan. Mabilis ang koneho at agad na nauna. Samantalang ang pagong ay dahan-dahan lang. Habang tumatakbo, napagod ang koneho at nakakita ng isang magandang lilim na puno. Nagpasya siyang magpahinga sandali. Mabilis pa ako, wika niya. May oras pa naman. Habang natutulog ang koneho, patuloy na tumakbo ang pagong. Dahan-dahan pero hindi humihinto. Sa wakas, nakarating siya sa finish line bago pa man magising ang koneho. Pagkagising ng koneho, nagmadali siyang tumakbo, ngunit huli na. Ang pagong na may mahinang tumakbo, ang pagong na may mahinahong takbo ang nananalo sa paligsahan. Tapos na tayo sa ating talakayan. Ngayon, meron tayong gagawin na grupong aktibidad. Handa na ba kayo? Magaling. So ngayon, ang kukupuin ko kayo sa 2 grupo. So ito ang group 1 at ikalawang grupo. So meron akong mga larawan dito na kung saan ang gawin ninyo ay sa loob ng inyong grupo, ayusin ninyo ang mga larawan upang mangusap ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong Ang Leon at ang Daga. Naintindihan ba mga bata?
Magaling. So, ang panuto ay ang bawat grupo ay pagkakuha ng mga larawan na naglalarawan sa mahalagang bahagi ng kwento. Basahin at pag-usapan ng grupo ang bawat larawan. Ayusin ito sa tamang pagkakasunod-sunod mula sa simula, gitna hanggang wakas ng kwento. Pagkatapos ay idikit ito sa pisara ayon sa inyong pagkakaayos. At sa panghuli, ibahagi sa klase ang inyong ginagawa at ipaliwanag kung bakit ganun ang pagkasunod-sunod ng pinili ninyo. Naintindihan ba mga bata? Magaling, naintindihan ninyo. So paalala lang, bago gawin ang aktibidad natin, makinig sa ideya ng bawat kasamahan. Magtulungan upang makabuo ng tamang sagot at panghuli, gawin ang gawain ng tahimik at may respeto sa isa't isa. Intindihan ba? Magaling. So ngayon, pwede na kayong magsimula. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang inyong aktibidad. Naintindihan ba? Magaling. So ipaliban natin na tapos na i-base ang mga larawan sa pagkasusunod at tapos na rin ang sa pag-explain ng mga bata. Nag-enjoy ba kayo sa ating aktibidad ngayon, mga bata? Magaling! At kung talaga kayo nakikinig sa ating diskusyon ngayong araw, may papagawa ako sa inyong pasulit na sasagutan ninyo. At para malaman ko din talaga kung talaga bang nakikinig at may natutunan kayo ngayong araw. Handa na ba kayo? Okay. Pakibigay ng papel sa inyong kaklase. Okay. Panuto. Basahin ang mga tanong at bilugan ang iyong sagot. Una, sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? A. Leon at Koneho. B. Leon at Daga. C. Aso at Pusa. Pangalawa, saan naganap ang kwento? A. Sa palengke. B. Sa kagubatan. C. Paaralan. Pangatlo, bakit hinuli ni Leon ang daga? A. Dahil gusto niya itong kaibiganin. B. Dahil ginising siya ng daga. C. Dahil gutom siya sa almusal. Pang-apat, paano tinulungan ng daga ang leon? A. Pinakain niya ito. B. Tinulungan niyang maghanap ng pagkain. C. Kinagat niya ang lambat hanggang makalaya ang leon. At ang panglima o ang panghuling katanungan, ano ang aral ng pabula? A. Maging masaya araw-araw. B. Huwag maliitin ang iba kahit maliit sila. C. Umiwas sa kagubatan. Ang susunod din naman sagutan ay may mga dalawang katanungan naman. Panuto, sagutin ang mga tanong sa maikling pangungusap. Una, ano ang aral ng kwento? Pangalawa, kung ikaw ang leon, ano ang sasabihin mo sa daga matapos mong tulungan? At kung tapos na kayong sagutan ang ating pagsusulit ngayong araw, maaari nyo lang ibigay ang papel sa harapan at ipasa sa akin. Liwanag. At bago ko lisan na yung ating klase, may iiwan muna akong takdang aralin na ipapasa nyo sa susunod nating pagkikita. Ito ay gumuhit ang isang tagpo mula sa pabula at isulat sa ibaba ang aral at na natutunan. At ilagay ito sa inyong dilaw na kwaderno. Maliwanag. Maaring nang magsitayo ang lahat. Chancel, maaari mo bang pangunahan ang panalangin para sa ating pagtatapos? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. At doon nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Paalam at salamat.